ano kaya ang nangyayari ngayon sa Senado? To get us up to speed is our mobile journal na hindi natin kasama ngayon. Balik sa doon. Si Merrymon Reyes. Balita namin, Merrymon, may ambush interview sa nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Si Senadora Risa Ontiveros on this day, ay double citizenship na siya. Siya ay 60 years old. Merrymon. Tama, Lord Denise. Kanina nakasama rin natin doon sa press office itong si Senator Risa Ontiveros celebrating her 60th birthday ngayong araw. And so far, ang nasabi niya patungkol dito sa pagsisimula ng confirmation of charges kay former President Rodrigo Duterte sa ICC, historic day daw ito, lalo't umabot sa International Tribunal itong kaso patungkol sa extrajudicial killings, sa war on drugs na umano ng Administrasyong Duterte. At ang tanging pinakainihiling lang dito, pinagdarasal ng senadora, ay yung maayos daw na proseso, especially para daw sa mga pamilya ng mga naging biktima nitong war on drugs nang hanggang ngayon ay humahanap daw ng hustisya. Para naman doon sa mga senador na napangalanan ng ICC bilang co-perpetrators ng war on drugs, sabi dito ni Senator Risa, mahirap man daw o nakakalungkot man daw, pero kakailanganin daw harapin yung mga prosesong susunod dito dahil nga sa pronouncements din ng ICC. This is in particular nung natanong si Senator Risa, ano yung masasabi niya dahil napangalanan si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa as co-perpetrators sa war on drugs. Lord Denise. Denise, ikaw. Ay, ano na bang balak talaga doon, Merrymon? Well, actually, meron kasi, di ba, may Senate resolution dito ang minority. Yun yung isa sa inaabangan natin, yung pinakamaging, kung yung i-adopt ito. Ito yung tungkol sa yung pagpoprotekta sa mga tao from extraordinary, yung pagdating doon sa kung before surrender or by extradition, makapaghanap muna ng ibang legal remedies available in local courts dito sa bansa. Yan yung sinulat nga ng minority, and they are hopeful na mapangahawakan yung sinasabing karapatan in the context of Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa na makapaghanap pa ng ibang legal remedies as much as possible. Pero so far kasi mamayang around 3 o'clock in the afternoon pa yung possible na pagsalang nito. Hindi pa natin nakikita yung pinaka-agenda for today. Dapat kahapon yun. Pero isang development din dito is etong si Senator Risa Ontiveros from the Committee on Electoral Reforms, ipepresenta niya na rin mamaya ang kanilang committee report na nakalagay na yung possible version ng anti-political dynasty law from the Senate. And so far doon sa ginawa nila regional consultations, even yung mga bersyon, pito or 8 mga senador kasi ang nag-craft ng kanya-kanyang bersyon ng anti-political dynasty law. Pero so far nakikita nila, dinidefine nila doon sa committee report yung political dynasty hanggang second degree of consanguinity or affinity. So ibig sabihin, once removed from yourself, so ang ginawang example ni Senator Risa, siya raw, so magulang niya, anak niya, kapatid niya, o kaya naman asawa. Kasama na rin dito, kahit ang question daw kung illegitimate child daw ba or legitimate child, kasama rin daw yan. Ang tinitingnan din dyan yung family code. Kasama na rin dyan yung mga couple na kahit hindi kasal, basta lang merong cohabitation o kaya naman ay nagpapakilala bilang couple, kasama rin sila sa supposedly mababan ng anti-political dynasty law. But then again, aware si Senator Risa na pwede yung ibang mga senador kapag nasalang na sa session, merong magko-content, sasabihin parang okay pa kung third degree or fourth degree. Basta para sa kanila, ang nakikita nila, ito yung magsisilbing foundation para sa mga susunod na pagbantay sa implementation nito or sa mga magsasuggest naman ng possible amendments in the long run. So far, 12 senators na raw ang pumirma sa committee report at umaasa si Senator Risa na sa session o kaya sa mga interpellation na gagawin, makukuha niya na yung suporta ng lahat ng mga senador. Oo, 16-member yung panel at kailangan lang ng siyam, no, na votes para ito ay dumiretso sa plenary for discussion. Pero kung titingnan natin, so kombinasyon siya ng ilang miyembro ng minorya at mostly ito ay mga mga nasa majority, Merrymon, pero isa lang sa mga magkakapatid sa Senado, si Erwin Tulfo, ang pumirma dito. Kung bakit walang pirma yung ibang magkakapatid, hindi ko natatanungin yun. Pero ano raw bang may sinabi ba si Senador Risa tungkol sa pagkikita ni Senador Erwin Tulfo with the Chinese ambassador? Actually, Lord, ang natanong natin kay Senator Risa kanina ng media ay kung siya ba, kasi ang nasabi dito na Senator Erwin Tulfo, may possible na dialogue, parang on a monthly basis or so,
kasama ang Chinese Embassy officials para nga mabuo yung maayos na komunikasyon with the officials. Pero ang sinasabi sa Teresa, parang siya hindi raw siya pupunta doon sa, nakikita yung sarili na baka hindi pumunta sa mga pagpupulong na yun kasi nga base sa mga naging maaanghang na palitan ng salita mula sa mga official ng Chinese Embassy, sa mga nagiging statement, even sa resolution daw ng Senado, parang nakikita niya naman na ito yung nagiging approach netong embahada ng mga opisyal ng Chinese Embassy. Pero sa ngayon, na nakikita ni Senator Risa, hindi raw muna siya pupunta doon sa mga pagpupulong. Okay, Marymon, ano naman ang nakikita ni Senator Risa? 2 years from now, ano bang political plans niya daw for 2028? Denise, natanong natin kay Senator Risa kung following yung pronouncements ni VP Sara na para sa presidential bid niya come 2028, yung pagkikita ni Naga City Mayor Leni Robredo at ni President Bongbong Marcos, ngayon ba meron bang nag-approach sa United Opposition na pro-Marcos o Marcos Administration coalitions or group? Sabi ni Senator Risa, so far wala pa raw. Ang pinaka-ina-establish pa rin nila ngayon kung sakali mang magkaroon at that point na ng diskurso, yung mga principles daw, yung shared values nila, yung mga rationale raw na kung pare-pareho raw ba ito kasi hindi pa rin naman nagbabago yung kanilang pagtingin sa magiging common candidates o standard bearers sa United Opposition. So far, walang nabanggit pa na pangalan itong Senator Risa kung magkaka-line up na ba sila for the 2028 national elections. Right, maraming salamat sa ating mobile journal sa Senado, si Marymon Reyes.